Alamat ng META. Hango sa alamat ng pinya na isinulat ni Agbayani Pastor, Boots. Ngayong makabagong panahon mayroong isang mag-ina na nakatira sa isang puok sa Iacan. Ang ina ay si Aling Rose at ang anak naman ay si Neta. Sobrang mahal ni Aling Rose si Neta sapagkat ito lamang ang nag-iisa niyang anak, kung kaya't kanya itong naspoil at lumaki si Neta sa layaw. Gusto rin ni Aling Rosa na matuto ang anak sa buhay, pati sa mga gawain sa bahay, pero si Neta ay palaging nakababad sa kanyang cellphone at walang araw, oras, minuto, o segundo na hindi niya ito hawak. Kapag siya ay inuutusan ng kanyang ina kanyang ipinagkakatwiran na alam na niya ang gagawin, kahit hindi. Isang araw nagkaroon ng sakit si Aling Rose at hindi siya makabangon dahil dito, kaya't ang mga gawain sa bahay ay kanyang ipinagkatiwala kay Neta. Una inutusan niya si Neta na magluto ng lugaw, isinalang ni Neta ang lugaw ngunit kanya lamang itong pinabayaan dahil sa pagtiti-TikTok. Ang lugaw na iniluto ni Neta ay damaykit sa palayok at nasunog. Kahit medyo naasar si Aling Rose kanya na lamang itong pinalipas, sapagkat kahit papaano na paglingkuran rin naman siya ng kanyang anak. Nagtagal ang sakit ni Aling Rose kaya napilitan si Neta na gawin ang mga gawain sa bahay. Sa kanyang pagluluto hindi niya mahanap ang sandok, kaya't lumapit siya sa kanyang ina na may hawak na cellphone na nagtanong ng paulit-ulit kung saan ito. Palaging sagot ni Aling Rose na ito ay nasa likuran ng kaldero na nakasabit. Ngunit bumalik si Neta dahil hindi pera niya ito makita. Naasar si Aling Rose dahil para namang hindi naghahanap si Neta dahil hawak-hawak lamang niya ang kanyang cellphone at nakabuhos ang kanyang buong atensyon dito at kanyang noika na, "Hay nako ka Neta, kung bitawan mo muna yung cellphone mo, puro ka cellphone, mag-isang diwa na lang kaya kayo ng cellphone mo." Dahil alam ni Neta na galit ang kanyang ina hindi na si umimik at umalis na lamang siya sa silid ng kanyang ina. Pagsapit ng gabi tahimik ang bahay hindi mo maririnig ang ingay ng cellphone ni Neta. Nabahala si Aling Rose dahil sa katahimikan, kaya't kanyang tinawag ang anak ngunit wala siyang natanggap na sagot. Napilitan na bumangon si Aling Rose dahil dito. Siya na lamang ay naghanda ng pagkain. Dumaan ang ilang araw ay bumuti na ng bahagya ang kondisyon ni Aling Rose. Hinanap niya si Neta kanyang tinanong ang kanyang mga kapitbahay ngunit pareho rin silang walang alam sa kinaroroonan ni Neta. Nagmistulang isang kislap mata ang pagkawala ni Neta. Isang araw may nakitang isang cellphone si Aling Neta sa kanilang bakuran at kanyang nakita na ito ay cellphone ng kanyang anak. Dahil sa pagdadalamati ni Aling Rose sa pagkawala ng kanyang anak kanya na lamang itong inalagaan at iningatan. Dahil sa pagdadalamati kanyang paulit-ulit na winika ang pangalan ng kanyang anak, ngunit sumasagot sa pangalan na ito ay ang cellphone na nagwiwika, "Seems like you call me, what can I help you with?" Biglaang napagtanto ni Aling Rose ang huli niyang sinabi sa anak na mag-isang diwan na lang kaya kayo ng cellphone mo. Labis ang pagsisisi ni Aling Rose dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan ni Aling Rose ang cellphone at pinangalanan ang i-assistant na namamahay sa cellphone na Meta.